Marami ang nagtataka kung bakit sumasahod ang mga guro kahit nga summer vacation. Yung period po na between sa dalawang school year, kahit walang pasok ang mga mag-aaral, walang klase sa mga eskwelahan, pero bakit sumasahod ang mga guro? Maaari bang dahil ang mga guro ay ang pinakamaswerte na empleyado ng gobyerno ng pamahalaan dahil kahit walang pasok ay patuloy pa rin ang kanilang sahod. Marahil isa ka sa mga taong nagtataka kung bakit ganon. Bakit ganon na lamang yung benepisyo na nakukuha ng mga guro na sumasahod kahit summer vacation. Pero meron pong isang sagot kung bakit kinakailangan na sumasahod yung mga guro kahit summer vacation. Hindi po ito dahil sila ay mayroon namang ginagawa kahit walang pasok ang mga mag-aaral. Hindi po ito dahil sila ay gumagawa ng napakaraming forms. Hindi po ito dahil sila ay meron namang trainings kahit summer vacation. At hindi rin po ito dahil sa mga period na yon tuwing April and May ay busy sila para sa pagpapaganda ng kanilang classrooms. Sa episode na ito mga kamaster ay ating pong talakayin yung pinakadahilan kung bakit sumasahod ang mga guro kahit nga walang pasok ang mga mag-aaral. Pero bago natin ipagpatuloy yung ating talakayan mga kamaster, alam ba ninyo na sa buong school year mula po sa normal school year na June until March, from the day 1 until the last day ng klase ay wala pong vacation pay, walang vacation leave ang mga guro. Yan po ang katotohanan. Hindi po katulad ng ibang mga trabahante sa public o kaya ay sa private sector kung saan ay mayroon po silang vacation leave credits bawat buwan na siya pwede lang ma-enjoy anytime, pwede sila makapagbakasyon with pay. Pero ang mga guro, mga kamaster, ay wala po silang vacation leave credits during sa period vacation leave during sa period ng buong school year. So kung magkakaroon po ng bakasyon ang isang guro within sa school year ay hindi po ito with pay. Itong tinatawag po na service credits ng mga guro na na-earn nila mula sa kanilang mga pagsasagawa ng gawain beyond office hours or beyond working days na qualified doon sa service credits. Ang credits na ito mga kamaster ay pwede lamang gamitin ng mga guro para sa kanilang sick leave. So kung sila po ay magkakasakit at sila ay mag-file ng leave, ito po ay pwedeng madidak doon sa kanilang service credits. Pero pag sinasabi po natin na personal vacation or talagang bakasyon, kagaya na po ng ginagawa ng maraming mga empleyado sa government at private sectors, wala po talagang with pay na vacation itong mga guro. Dahil nga ang lahat ng kanilang supposedly vacation leave credits ay doon po napupunta sa buwan ng April at May, itong vacation, summer vacation period. Kapag po ang isang guro ay mayroon pong kumpleto na service, yung kanyang serbisyo from June until March, ay lahat po with pay. Kahit nga siya ay mayroon siyang absence, pero yung kanyang leave ay with pay. Kapag nakumpleto po niya yung buong school year na with pay, ibig sabihin nito ay buo din ang kanyang matatanggap na sahod for the period of April and May dahil kumpleto yung kaniyang natatanggap na proportional vacation pay
na siya gagamitin as sahod ng guro for the period of April and May. Pero kapag ang isang guro ay mayroong leave without pay, yung mga ilang araw na hindi siya nakapasok sa buong school year na without pay naman, bagamat ang period na yon ay nakakaltas doon sa kanilang sahod for those periods na hindi siya nakapasok, pero yung kabuuang service niya sa isang school year ay nabawasan na. Kung kaya yung kaniyang vacation pay na siyang supposedly pampasahod sa kanya during vacation period ay hindi na rin magiging buo. Kapag hindi ito magiging buo, in short, maari pong hindi po talaga magiging kumpleto yung kanyang sahod from April and May. Dulot po ng kanyang leave without pay sa buong school year. Kung napapansin po ninyo mga kamaster, meron pong mga pagkakataon, especially sa mga buwan ng June magsisimula, ay meron kayong napapansin na deduction sa inyong sahod na ang pangalan po ay PVP overpayment. Ito po ay nangyayari dahil nga supposedly hindi dapat kumpleto yung inyong sahod for the period of April and May dulot ng inyong leave without pay sa buong school year. Kapag hindi dapat kumpleto yung sahod for April and May, pero kumpleto yung naibigay sa inyo for those period, April and May, ang overpayment, yung sobra ng natanggap ninyo na sahod for that April and May, dahil nabigyan kayo ng kumpleto sahod kahit hindi nga naman dapat, yun po ang ibinabawas sa inyong sahod, usually from June to August or minsan nasa September or October. So depende po yan sa inyong PSU, yung Payroll Servicing Unit. So in short mga kamaster, sumasahod ang mga guro kahit summer vacation dahil ito yung equivalent ng kanilang vacation leave na with pay na kanilang na-accumulate, na i-earn sa buong school year dahil nga wala silang dapat na bakasyon within the school year. At kung meron silang duty, meron silang leave na without pay during the school year, ito ay nangangahulugan na hindi rin kumpleto yung kanilang PVP or Proportional Vacation Pay na magiging sahod nila for April and May. So pag ganun po mangyayari, di dapat kumpleto yung kanilang sahod for April and May, kaya binabawas sa kanilang sahod by June, July or August, depende po sa kung kailan ito magsisimula na ibinabawas sa kanila. So hindi po sila maswerte dahil sumasahod kahit may bakasyon. Masahod po sila dahil yun po ang equivalent ng dapat sana ay bakasyon nila na makukuha while they are in service for the entire school year. Hindi po kagaya ng mga non-teaching personnel na every month ay meron pong equivalent service vacation leave credits at sick leave credits na natatanggap. Kung kaya pwede silang magbakasyon anytime of the year dahil meron silang nakukuha na leave credits, vacation leave credits every month. The teachers, wala po sila ng ganon every month. Yan po ay buo nila nakukuha during summer vacation. So yan po ang dahilan kung bakit sumasahod ang mga guro during summer vacation kahit walang pasok ang mga mag-aaral. So, sa susunod na episode, maaari pag-usapan naman natin kung bakit nagkakaroon talaga specific kung bakit mayroong PVP overpayment na deduction sa sahod ang mga guro. Until next episode mga kamaster, keep safe everyone. Mga kamaster, nagustuhan ba ninyo ang ating episode sa video ito? If yes, don't forget to like this video at i-share na rin nang sa ganon ay marami pang mga tao
na nangangailangan ng impormasyon ang makakaalam tungkol po dito. At don't forget to subscribe. Nang sa ganun ay updated kayo kapag meron tayong ilalabas na bagong video dito sa ating YouTube channel. I-like nyo na rin ang ating Facebook page, that is Master_Jet. At i-follow na rin ang ating Instagram account, that is Master_Jet02. Ang link ng mga social media accounts nito ay makikita sa description ng ating video. Furthermore mga kamaster, my wife and my kids are now in YouTube. So meron na po silang sariling YouTube accounts, channels. Let us help them reach 1,000 subscribers by showing support. Mag-subscribe na rin po sa kanilang YouTube channel, Jikais TV at 2B Brothers. Ang links po ng mga YouTube channels nito ay makikita rin sa description ng ating video. Maraming salamat po.